Nung pong Friday, Mayo 2024, ating nakapanayam yung taga-Bugyas. Ito po si Jonaline Saibo na hindi natin po naman maitatanggi. Kasama po tayo dito sa mga nagpahid po ng luha dahil nga sa kinalaunan sa ating pong pagtatanong sa kanila, naiyak na po si nanay. Kasi nga hindi nila malaman kung saan sila kukuha nito pong kailangan ng kanilang anak. Alam mo, girl, ito hindi ko rin to hindi ko rin to lubos maunawaan tong panahon ngayon na mauobliga ka na bumili ng gadget para sa anak mo sa pangangailangan sa pag-aaral ngayon. Kasi nga daw pupunta ka sa computer shop, no? Usually, and then marami mga projects na para doon sa convenience ng nag-aaral, dapat may sarili kang laptop. Totoo, gano'n naman talaga ngayon. Mas mahirap po mag-aral pag wala kang sariling gadget na gagamitin. Oo, and then itong mga laptop na ito, marami itong klase, pero may mga klase pong ito para sa DepEd nung kanilang binili, pagka mahal-mahal, pero pagka bagal-bagal. Ayoko nang balikan yung kwentong iyon. Pero meron po naman siyang mas mura, pero yung kalidad naman hindi uubra, baka alam ang problema yung bata. Masyadong mabagal. Okay. O kaya baka mabilis anyway, masira. so dalawa po itong kanyang anak na pinag-aaral. Yung isa pong bunso kasama ho nila dito sa Bugyas. Yung pong panganay ay nag-aaral po sa pribadong paaralan sa La Trinidad. At nangungupahan po ito. Doon po kasi sa La Trinidad, nag-check din ako. May pagkamahal nga daw po yung renta doon. Ako'y nagtanong-tanong din. By the way, batiin ko yung mga taga-Alapang dyan sa La Trinidad, Benguet. Good morning po sa inyong lahat. Malakas din daw po ang ating programa dyan. Marami nanonood sa atin. Lalo na yung mga nagtatanim po ng bulaklak. Good morning po sa inyong lahat. Okay, so ito ho muna mga kapatid. Yung pong meron tayong video ho dito nung ni Nanay Jonaline kasama ang pamilya. Video po ng taniman ng sugar beets. At video ho na natanggap ni nanay na 5,500 pesos kasi nga po minus yung fees, umabot po ito ng 5,370. Ito po kasi yung hiningi natin din patunay sa kanya pong pamilya at sa kanila pong sitwasyon dito po sa Bugyas sa Benguet. Panoorin po natin ito. Ito po yung pamilya ko, ito po yung asawa ko, ito po yung dalawa kong anak na nag-aaral dito. Sila po yung kasama namin ngayon dito kasi yung isa po meron po siya sa Trinidad, siya po nag-aaral. Nakapalit po sila kasi may pasok sila ngayong Lunes. Ito po yung sugar beets na itinanim namin. Yan po. Maraming salamat sa pinadala ninyong ito. Ilalaan po namin ito, ma'am, para dadagdagan namin ito para kumpletuhin namin 9K para ipambayad sa upa kasi sa darating na katapusan ngayong May magbabayad kami ng upa. Maraming salamat po at sana marami pa kayong matulungan, lalong-lalo na sa mga gaya kong nangangailangan ng tulong. Eto na nga. Ito po yung mga resibo, no? King's College of the Philippines po yung pinag-aaralan nitong bata. Pwede mo natin playback ulit, please? Ito ho yung resibo ng tuition fee ng bata at yung pong ID nitong kanyang panganay na anak. Tatlo pala anak nila. No, mamaya tanungin natin itong si nanay. Amin pong minarapat po lamang na i-blur itong picture nitong kanilang panganay kasi nga po ito ay malayo sa kanila, no? At siya po ay nangungupahan sa lugar na mas malapit po sa kanilang paaralan. Alright, ngayon tawagan lang natin nga si Nanay Jonaline para po sa ating ugnayan and I hope na ngayong araw na ito ay matugunan po natin ito. Kung sakasakali man po na tayo papalarin sa gabay po ng Panginoon, ito pong importanteng kailangan daw ng kanyang anak. Hello, Jonaline. Magandang umaga po, Sir Ted. Oo, nakita ko ang video mo.
Ano, no? Diyan ka pinanganak, di ba, sa Bugyas? Opo, sir. Oo. Maputi ka pala. Oo, ha? O, kasi ano din naman, may mga nakikilala ako mga taga-Benguet na mapuputi din, ano, kahit papaano, sa gitna din ng... Naaarawan ka ba dyan? Opo, kasi, opo, sir. Oo, oo. Lalo na pag meron ako sa garden, talagang naaarawan. Oo. Baka yung maputi dahil sa pulbo mo lang. Oo. Oo nga, medyo. Hindi, mestiza talaga si ate. Hindi kasi Ate nga yung mga Jonalyn. taga-Benguet at taga-Bugyas, yung iba dyan, yung ano sila, yung mga mata nila parang mga Japanese, di ba? Ah. Kasi nga alam mo na, yung iba yung 'di ba may mga tumer din diyan ng mga Hapon dati. Naalala mo nung panahon ng digmaan. Anyway, so hello Jonalyn. Po, Yung mister mo diyan din pinanganak sa Bugyas, 'di ba? opo. Okay, sige. So, anong sabi ng mister mo doon sa tinanggap mo na 5,370? Masaya siya kasi siya po ang nagsabi na dadagdagan namin yan para pambayad sa upa. Kaya andito po yun nakatago, tinago namin dahil kakukuha lang po namin kahapon lang po. Kaya dadagdagan namin yan para kumpletuhin maging 9K para pambayad namin sa upa sa darating na katapusan po. Hindi po namin yan ginalaw po. Kompletong-kompleto po dito. Tinago po namin. Yung inuupahan nga nitong anak ninyo, no, na-check ko, mahal nga siya. Ito ba, talaga bang dyan na siya ang inyong pagsisumikapan hanggat sa makapagtapos siya? Pansamantala lang po yan, sir. Pag nakahanap kami ng mas mura, lilipat siya. Kasi meron mang mas mura pero yun nga malayo dyan sa kanilang school. Eskwelahan. Tapos yung daanan kasi is kinita kaya natatakot rin po ako kasi yung babae yung anak ko. Medyo delikado po yung daanan. Papasok doon sa may building na uupahan sana. Oo nga, no? Medyo malayo po. Ako naintindihan ko, Jonalyn, kasi hindi na baling maghirap tayo sa paghahanap ng perang pambayad sa renta basta mahimbing ang tulog mo na safe yung anak mo, di ba? Opo, at saka po sana pagbutihin nila yung kanilang mga pag-aaral kasi yun din sila rin ang makikinabang doon pagkatapos ng pag-aaral nila. Kaya yun ang palagi kong sinasabi at pinapaalala sa kanila pag kinakausap ko po sila. Na kahit nahihirapan kami dito, basta pagbutihin nila yung kanilang mga pag-aaral, okay lang sa amin. Ang pagod rin namin ay mawawala pag nakita namin na makatapos sila. Yun po ang aking palaging pinapaalala sa kanila at sinasabi. Amen. 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 Hindi ka nag-iisa, no? Jonalyn, 3 pa lang ang anak niyo na nakaligtaan ko. Yung 2 kasama niyo diyan, nakita nga namin sa video niyo, no? Opo, Oo. grade 6 po yung lalaki na yan, tapos kinder po yung Bunso. Yung bunso. Nakita ko rin yung video ng iyong anak na panganay. Kamukha mo siya, no? Magkamukha kang kayo. Opo. Oo, parang juniora mo kumbaga. Opo. Anyway, sige. So, Jonalyn, kumusta naman ang grado nitong panganay mo? Okay naman ang kanyang pag-aaral so far, si Chrisley May? Okay naman po sa awa ng Diyos at palagi po siyang nakapasa po. Importante talaga makapasa lang naman ang atin, no? At masiguro nga lang na matatapos niya itong kanyang high school. At pagkatapos ng kanyang high school, diyan pa rin siya sa King's College? Opo, kasi itutuloy po niya yung scholar
na binigay sa kanya kasi yung sinend ko po sa inyo yung kabuuan sana ng babayaran namin. May nakalis doon na 14K yun pong babayaran ng school. Kaya, Kasi meron siyang pribilehiyo ng scholarship kaya may bawas sa kanyang tuition. opo. Okay. Sige, so ngayon kasi sana gusto namin makausap ang panganay mo, si Chrisley May, pero may klase, di ba? Opo, kasalukuyang exam week nila ngayon. Tapos, talaga po siyang walang oras. Wala po siyang time sa ganitong oras kasi 8 to 5 siya doon sa school. Diretso po yan. Oh, ngayon ay grade 12 na siya. Opo. Oo. Grade 12 ito, right? Tama? Opo. No, grade 12. Opo. Ito na yung senior high? Opo. So senior high, kapag siya ay nakabili, supposed to be ng laptop, kasi kayo kung finals na ngayon, saan niya paggagamitin yung laptop para din sa kanyang pag-college na? Sa pagkolehiyo na. Opo. Kung sakali. Ngayon, ngayon. Sa ngayon, yung kanyang ginagawa ng mga requirements sa school, saan siya gumagamit ng computer? Sa computer shop po, bali, nagbabayad po siya ng Per hour. per hour doon sa computer shop. Kaya kahapon, ginabi rin siya kasi Nasa after computer dismissal shop. ng 5 o'clock, diretso po siya sa computer shop hanggang 6:30. Oo, para gawin yung mga assignments. Gumawa daw ng thesis doon. Oo. Nagpa-print ng thesis doon, kaya medyo ginabihan siya kahapon. Tinatawagan ko siya kahapon. Nasa loob pa po ng computer shop, kaya yun po. Oo, hindi mapakali yung nanay. Araw-araw, nasaan Sa ka? babae ito Nakauwi ka na ba? Totoo yun. Sa bahay lang po, nanonood. Ganun lagi, ganun lagi ang magulang, lalo na pag babae yung anak mo. Sige. Opo. Nakausap na namin din ni Seth, yung ating executive producer dito, si Chrisley May, tungkol doon nga sa laptop na kailangan niya. Nakausap ka na rin ni Seth at meron kasing isang klase, pwede ba natin ipalabas ito, Seth? Merong ilang ba itong uri na maaari natin pagpilian siya na laptop? Sige, ayan. Ito nga nag-canvas yung kanyang anak dun sa malapit na bilihan ng mga laptop. Meron ba tayong mga pwedeng ipakitang pictures dito? Pakita lang natin yung Ayan, ito yung isa worth 23,000 pesos. Ano yan? Anong brand yan? Ito namang 26,000 ay HP. Oo. At meron ding Huawei na ang presyo ay, naku po, nawala agad. Ito, 32,000 naman itong Acer. Well, if a-round up natin kasi 32,999. Okay. Acer to, 33,000 pesos. So, ito yung chine-check natin yung specs na mas pinaka-okay para sa pag-aaral ng bata. Kasi medyo may capacity na maganda and then medyo mabilis din yung gamit. Ayoko ng mga medyo-medyo. Gusto ko yung mabilis sigurado. talaga siya. Siguradong mabilis. Okay, so tanggalin natin yung medyo. Siguradong mabilis. Kasi yung mga unang tagbe 20,000, 23, 26, yun ang mga medyo. Ito sure na mabilis na talaga. Okay. Kung sakaling ito man ang ibibigay ng mga happy anonymous natin dito sa anak so ni Jonalyn. itong 23,000, ano ito? HP din. HP ba ito? Oo, Ito HP. yung HP. Pagkatapos sumunod dyan, 26 HP din. yung ba yung sinasabi niyo Huawei? Hindi, iba pa yung Huawei. Okay. Yung 26 ay HP Alright. din. So ang pinakamainam para sa bata, yung Acer. Na 33. Na Base dun sa 33,000. specs. Okay. Oo. Chacha, 33 mil lang naman Nako, yan eh. ay madaling kausap tayo. Lalo ang mga happy anonymous natin. Chacha, 33 mil lang ito. At saka ito, hindi medyo-medyo ito. Ito yung kailangan ng bata. Sige. So, Jonalyn? Opo, sir. Oo, 33 mil daw. 32 mil, 32,000, magkano? 999. 33 So, mil nga. 33 talaga. Kung i-round off mo. Kasi piso na lang, 33,000 na eh. Oo.
Oo. O sige, anong usapan nyo dito ng anak mo? Dito sa kanya pinabibili na laptop? Basta sinabihan ko siya na sumali ako sa inyo. At yun po, kung sakasakali na mabibigyan tayo, maraming salamat sa atin yan, lalong-lalo na sa amin, malaking tulong. At malaking tulong po sa kanya yun para kahit hindi na siya lalabas sa computer shop, kahit andoon pa sa loob ng kanyang kwarto, gagawin niya yung dapat niyang gawin at hindi na siya po ginagabihan doon sa computer shop kasi mahirap mahirap. Oo, kasi dalaga itong... Palagi siyang na ginagabihan sa computer shop dahil lang makagawa ng requirement. 17 years old na kasi ito, no? Itong panganay ni Jonalyn. O sige, wala bang hulugan yan? Meron. Ha? Pero pag hinuhulugan, mas tumataas yung presyo. Ganun. Tsaka ayaw ng gano'n ng mga Happy Anonymous natin. Ang gusto nila isang bagsakan. Ganun. Oo. May binili naman ba tayong ref na hulugan? Nakailang ref ka na? Sige. So, ganun. Jonalyn. So, Okay. Kung sakasakali, saan ito makakabili? Saan to? Sa Baguio ba to? Sa La Trinidad? Seth. Saan bibilhin tong Acer na ito? Ito pong mga pinadala na laptop ng anak nyo, doon din po ba yan? Malapit sa eskwelahan niya or kung saan siya nakatira sa Benguet? opo, magji-jeep lang po siya, ilang minuto lang makakarating sa Chongsan KM4 po yung doon sa nag-canvas, tapos sa SM ata yung iba. Sa Baguio. Opo, SM Baguio. So malapit nga lang doon. Meron ng mga nag-aambagan ngayon pa lang. Si Happy Veterinaryo, 1K. At si Happy lang, 1K. Okay. So 31K na lang ang kulang, baby. Ay, naku. Yun lang ba? Yun lang ba, Chacha? Ito na, may mga nagme-message pa dito. 31,000 lang? 31,000 na lang ang kulang. Nako, Chacha. Ay, isang chubarubs mo lang yan eh. Walang ka problema. O sige. Okay, meron ba, may nag-ambag? 1K nga. Ito si Veterinaryo, si Happy salamat lang. na marami ha. Kahit hindi ho kami nananawagan dito, nagkukusa Kung po saan kayo. ang nagpapadala. And that's the beauty of it all. Thank you po sa inyo. Amen. Hindi nananawagan, nagkukusa po sila. Yan ang totoong daluyan po ng biyaya. At hindi nagpapakilala. Sige, so para ho, Jonalyn. Po, sir. Meron isang, ang pangalan niya ay si Happy M. Happy M. Ang sabi niya sa akin, actually, nagparamdam na ito sa akin, sabi, mag-aambag siya ng 20,000. Maraming salamat po. So kung meron ng 20,000 si Happy M, magkano inambag So nila? 20K. May 500 pa ulit na dumating. Sige, Galing kay okay. Happy 95er. Sige. So meron na tayong 22,500. Okay, sige. So, wala na itong problema dahil si Happy Ninong at si Happy Anonymous at si Happy Golfer nagsabi, sagot na namin lahat yan. Wow. Okay, sige. So ngayon, masasabi namin sa iyo, Jonalyn, na yung laptop na gusto ng anak mo, bibilhin natin today. Okay? Maraming salamat po, sir. At sa mga Happy Anonymous, hindi ko man kayo nakikita at hindi kayo kilala. Malaking tulong po sa aking anak ito at malaking tulong din po sa amin. Lalong-lalo na hindi po namin kayang bumili ng ganitong kamahal na laptop. Maraming salamat po sa inyo. Jonalyn. Po. Oo, ang gagawin na lang namin dito kung paano namin maipapadala ito at masiguro, no, na yung bata hindi hahawak ng pera, di ba? Kasi alam mo na, mahirap na. So, tatawagan ka ni Seth. Oo, magtatawagan tayo kung paano ang paraan na maging safe yung bata sa pagbili nito. Kung maaring diretso na kami doon sa tindahan sa pag-transfer ng pera doon para walang hahawakan yung bata kasi mahirap na, di ba? Na may hawak na pera yung bata. Opo.
Okay, sige. So ang importante, ngayong araw na ito, nagtagumpay tayo dito, no? Dito nga sa pagkakataon na matulungan ng anak mo. Kaya gusto rin namin siya makausap para din paalalahanan na bigyan ng kahalagahan ang pagsasakripisyo ninyo, Jonalyn. Sabi mo nga, wala naman kayong gusto kung hindi na magtagumpay itong bata sa kanyang pangarap, no? Okay. Oo. Chacha? Ito na nga po kanina, no, meron tayong tag 1K from Happy Veterinario, tas tag 500 from Happy 95er at Happy K. Nag-add din si Happy Tea Box ng 1,000 pesos. So yung remaining pag-aambag-ambagan nga po ni Happy K, Happy Ninong, Happy Golfer at Happy Anonymous. Alright, sige. So, Jonalyn? Opo. Yung 30 mil na yun, kung sakasakali, gaano katagal nyo kitain yun sa pagtatanim ninyo ng sugar beet? Depende kasi yun sa presyo ng gulay. Pag mataas yung presyo ng gulay, okay rin yung kita. Pero pag mababa or bagsak ang presyo, yun po talagang nalulugi po kami. Kasi hindi po babalik yung mga puhunan na ginamit namin sa pagtatanim. O sige, so sa ngayon, sabihin mo na lang kay, ano pangalan ng mister mo? Romel po. Oo, sabihin mo kay Romel. Mission accomplished tayo ngayon at ang atin na lang gagawin, yung ugnayan natin, coordination, kung paano natin mabibili itong gamit ni Jonalyn. Okay? I mean ni Chris Limay. Okay? Okay. Opo, sir. O sige. Maraming salamat po. Talagang ganyan siya talagang ganyan siya magsalita. Malumanay. Malumanay at malambing. Ito ang taga-Benguet. Oo. Na ganito magsalita. Oo. Kasi usually pag ito nagsalita na ng local, paano magpasalamat sa wikang, anong salita nyo dyan mismo sa inyo sa Bugyas? Kankanaoy po, sir. Oo. Iba yan sa Ibaloy. Iba po, iba. Mag-iba, no? Mag-iba. Oo. Sige. So, salitang kankanais ba kamo? Opo. Oo. Paano ang pagpapasalamat sa wika ninyo? Sa lahat ng mga nagtulong-tulong para nga natin mapagtagumpayan itong ating misyon na mabilhan ng gamit si Chris Limay. Okay po. Dakta ko ay salamat. Unda kayo ay nan-contribute since ay laptop. Isungan na kompleto. Dinay nabuo. Dinay presyo ay dapat ay mailako ko. Dakta ko ay salamat. Unda kayo. Adak man maila. Adak amamuda kayo. Dakta ko na ay tulong yun, kami ay pamilya, karkarosin anak ko, at salamat, adak malinglingan da na ay tulong yo, sapay kumata, nasalon at kayo ay kanayon, ad-ado pa lang di matulungan yo, karkarosin gait ko ay nangangailangan si tulong, salamat anda kayo anin. Yan po, sir. Oo. Kasi siguro kinakabahan pa rin si Jonalyn kaya pinaghalo-halo niya na ang Tagalog at ang kanilang salita doon. The joke lang. O sige. Salamat na marami, Jonalyn, ha. Hindi pa tayo tapos kasi nga as usual, hingi pa rin tayo ng mga patunay dito nga sa ating para mas magkaroon ng inspirasyon ng ating mga nag-aambag-ambaga sa tulad ninyo. Patunay lang din na ginagamit na nga nitong si Chris Limay, itong pinag-ambag-ambagan nila na laptop na ito. Okay, Jonalyn? Alright. Opo, maraming salamat po. Kukunin ko po itong pagkakataon na magpasalamat sa inyo. Sir Ted, Ma'am Cha, maraming salamat po. Kayo po ang naging instrumento ni Lord para matulungan ang mga taong gaya namin. Kay Pastor Jeff, maraming salamat sa
mga salita ng Diyos na inyong ipinapamahagi araw-araw. Malaki pong tulong yan sa amin kasi marami po kaming natututunan sa mga staff nyo, kay Ma'am Seth Velasquez, siya yung nag-aasikaso sa akin. Maraming salamat sa kanya at sa lahat ng staff. Sa mga happy dyan na tumulong, maraming salamat. Gaya ng sinabi ko kanina na hindi ko man kayo nakikita at hindi kayo kilala, hindi ko kayo makakalimutan. Kayo ang naging instrumento ni God para matulungan kami, lalong-lalo na sa pangangailangan ng anak namin. Kaya maraming salamat po. Malaking tulong po ito sa amin. Kung wala kayo, hindi ito mabubuo yung itong pera na to. Kaya itong kalaki ng pera, talagang mahihirapan kami na palabasin ito. Kaya yun po, maraming salamat. Sana nasa si Panginoong Diyos ang magbigay ng mag-bless sa mga sa mga trabaho ninyo, sa source of income ninyo para marami pa kayong matulungan. Amen. Maraming salamat po. Amen. Natupad po yung laptop at yung po ang aming pinoproblema, yung tuition at saka yung upa. Maraming salamat po. Amen. Sige. So, Jonalyn, salamat din ng marami muli sa iyo para din sa inspirasyon na iyong naihatid sa amin lahat dito. Kaya may mga nagtulong-tulong dahil nga ramdam nila ang iyong nararamdaman bilang ina, bilang magulang ng isang dalagita na may pangarap din naman sa buhay, makapagtapos at maitaguyod din, makatulong sa inyo. Salamat muli na marami, Jonalyn. At muli kaming tatawag at tayo magkakaalaman sa araw na ito kung paano nga ang ating transmittal nitong halagang 33,000 para sa iyong anak. Mabuhay ka, Jonalyn, at lahat ng mga magulang na nakikinig ngayon sa ating programa. Maganda umaga po sa inyo lahat and thank you sa inyo pa rin pong tiwala dito po sa segment na ito para po sa mga nagtutulong-tulong sa mga tulad po ni Jonalyn. Happy M, yan ang nagbigay po isang bagsak. Wow. Baby girl, 20,000 pesos. Maraming salamat, Happy M. May mga iba pa ho nag-ambag-ambagan dito. Yes. Sige. At once again, yun pong kabuuan ay bubunuin nga nitong sina Happy Ninong, Happy Golfer at Happy A. Maraming salamat kay Happy Lay, Happy T-Box, okay. Happy Lang, Happy Veterinaryo, Happy 95er at si Happy K. Salamat po sa inyong ambag dito sa bagong laptop na magagamit nga po nitong anak ni Ate Jonalyn hanggang sa makatapos po siya ng kanyang pag-aaral. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.